Guys, tuturuan ko kayo paano magbasa ng Bible. Siyempre, iba sa inyo, di naman marunong magbasa kunwari sa maraming tao, di ba? So, kung gusto mo magbasa ng Bible, di ka naman laging magdadala ng physical Bible katulad nito. Yan, di ba? Kasi may mga times na kunwari, kasama mo yung group of friends mo, o kaya nasa labas ka, di ka naman lagi makapagdala ng Bible. So, ito yung isang way. Kung dito mo siya napapanood, no, sa cellphone mo, malamang dito mo rin talaga gagamitin yon. So, ito papakita ko. So, dito guys, 'di ba sa phone nyo, ito sa Android to. Pero pwede naman din yung iPhone, iOS. Ang hanapin mo lang is yung kung ano yung internet browser mo. Sa akin kasi, ang gamit ko kasi Google Chrome. So, ito, bubuksan ko Google Chrome. Tapos, itatype ko magandang balita, Biblia. Ayan, ang magandang balita, Biblia. Wait. Yan. Ngayon, pag-scroll mo dyan, mayroong lalabas na mga site tsaka apps. Ang pipiliin mo dyan is yung Bible Gateway. Yan o. Ito. Kung kita siya dyan. www.biblegateway. No? Tapos magandang balita Biblia. Pag-click mo nyan, lalabas yung itong page na to. So, ano yung magandang balita Biblia? Ito yung ginagamit ng mga simbahan natin. Yung mga sinasabing mga verse doon ng mga pare. Ito lang din yun. Ngayon, alin dito yun? Ito. Kung makikita nyo itong part na to, ito, Bible book list. Click nyo yan. Ito, diba? Pag click nyo yan, may lalabas Old Testament tsaka New Testament. So, para maintindihan nyo kung ano yung mga nakasulat dito, no? Kung ano yung mga pangalan, isipin nyo ito. Diba may gitna dyan? Itong gitna. Isipin nyo yan yung year na 0. Hindi siya mga 0, no? Pero 0 yan. Tapos, ito yung isipin nyo. Itong New Testament, ito yung after mabuhay ni Lord Jesus. So, kailan ba siya nabuhay? Isipin mo, 2024 ngayon. 2024 minus 2024, 0. So, ito yung 0 na yun. Yan. After niya nabuhay, di ba? Kasi 33 years old siya nung namatay siya eh. So, from 0 to 33 years old, di ba, naging disciples niya yung 12 apostles niya. After nun, doon sila sumulat. Ito yung mga gawa nila. Itong nasa New Testament. Yan. Itong mga to. Yan. Lahat yan. Yan. Tapos, para maintindihan nyo, no? Isipin nyo na lang na kung ano yung nauna, yun yung chronological order o pagkakasunod-sunod. So, dito, pero sa Old Testament maganda ibagay yun eh. Diba?
Ito yung zero. New Testament as Old Testament. Dito sa Old Testament, wala, di pa niya nabuhay si Lord Jesus, no? Ang Diyos ang Espiritu na nagkatawang tao. Sino ang Diyos nila diyan? Ang Diyos nila diyan, ang tawag nila sa kanya ay Yahweh, no? YHWH, Yahweh. Ngayon, para maintindihan nyo, ganun lang din isipin nyo. Ito, isipin nyo to. Mare ito. Ito naman yung BC. Yan. 2600 BC. Kunwari ngayon, 2024. Dito na yun sa New Testament. Pataas. So, from 0 ang bilang nyo hanggang 2024, di ba? Kapag naman dito naman 0 pababa, ano na yun? Sabihin natin -1, kunwari. 1 BC ang ano nun, ang pagkakabasa nun, ang pagkakaintindi. Hanggang sa pababa ng pababa, ano, -2, -3, 2 BC, 3 BC, no, para maintindihan nyo. Hanggang sa 2600 BC o before Christ. Kasi 0, ito yung 0 eh. Lahat ng before, yan before Christ, yan ang pagkakabilang kung -1, -2, -3. 1 BC, 2 BC, 3 BC. Yung sa atin naman, 2024, ano naman to? Itong part na to, New Testament naman, yung pataas naman yun. Basta itong Old Testament, BC to, New Testament, AD naman ang tawag doon, no? Yun. Sana naiintindihan nyo to, no? Tapos, ngayon, para maintindihan nyo, ang meron ng spiritual realm bago pa magkaroon ng physical realm. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, meron ng mga being na walang physical body dati hanggang ngayon, no? Yun ang Diyos, pati ang kanyang mga anghel. Yan. Ngayon, nung ginawa ng Diyos ang physical realm, nilagyan niya ng oras, nilagyan niya ng apoy, ng hangin, ng tubig at ng lupa, no? Ng seasons, ng mga bagay na nabubuhay na mayroong kamatayan physically, tulad natin, mga katawan natin. Ganun ang physical realm. Dito yung nagsisimula sa Old Testament. Tapos dito niya yung sisimulan sa Genesis. Ngayon magtataka kayo, walang pangalang Jesus dyan dito sa buong ano na to, buong Old Testament na to. You know, ang haba niyan, mas mahaba kaya ang Old Testament kaysa sa New Testament. Kasi 2,600 years ago binubuo ng Old Testament bago pa magkaroon ng Lord Jesus eh. Tapos biglang nagka New Testament, doon na yung nabuhay na si Lord Jesus, no? So ang pagkakaalam nyo lang sa simbahan, puro Jesus, dito lang yun sa New Testament. In general, di nyo talaga naiintindihan lahat. So para maintindihan nyo, ganun ang isipin nyo. So simula ka dito sa Genesis, ano ba makikita mo kunwari dito? Isipin nyo, ito yung pagkakasunod-sunod, Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, ganyan. Tapos itong mga ibang pangalan dito, mga propeta yan. Okay, kunwari, ito sa Genesis. Ang kasaysayan ng paglikha, ito makikita mo dito yan. Ayan o. Makikita mo yung mga buhay ng tao dyan. Kasi dati naman meron namang, wala namang social media dati, pero meron silang panulat. No, old school nga lang, hindi ballpen tsaka lapis. Kumbaga sa hayop, tas di ko alam kung paano ginagawa yung tinta. No, tapos meron silang paggawa ng pagsusulatan, gawa sa balat ng hayop, no.
So, may way na sila para mag-document ng mga nangyari. Hindi nga lang formal katulad natin ngayon kapag gumagawa ka ng mga letter, 'di ba? Merong introduction, may body, tapos may ending pa. Dati, sinusulat lang nila lahat. Yan yun. Ito yung lahat. No, sana naiintindihan nyo to. Tapos, ayan. Intindihin nyo yang Genesis hanggang kahit saan dyan. Ngayon, magtataka kayo, ano ba yung mga sinasabing mga pangalan dyan? O mga lugar? May mga term kasi, kunwari dyan, sabihin nila Mesopotamia. Ano ba yung Mesopotamia? Kasi, yung mga bansa noon, iba ang tawag kumpara ngayon. Kunwari ngayon, ang Babylonia, dati, yun ang tawag, pero ngayon Iraq. Diba? Ang haba na nito. So, ipapart 2 ko na lang to, no? Para mas maintindihan niyo kung paano ba talaga to intindihin. Pero ito lang muna ngayon, sana maintindihan nyo to. Ayan.